it cannot be that DPWH will investigate. No. Diba? Dapat independent yan. Hindi pwedeng DPWH will conduct an internal investigation. Paano, di ba? Oh, pwede rin. Oo, paano matutuko yung mga tiwali sa loob ng kagawaran nyo? So it has to be outside the DPWH. Ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kahapon, naku, ito po, binatikos ng wagas na wagas yung mga tiwali na nanamantala sa mga proyektong infrastruktura. Grabe, ang lutong nung, di ba kanina pinakita natin sa highlights, mahiya naman kayo, alam mo pinakatumatak sa akin doon, mahiya naman kayo doon sa mga anak na talagang papasanin yung utang, di ba, for the many years to come na yung walang di ba may computation na gano'n? Trillion. May computation na bawat isa sa atin kung magkano ang utang natin na pinapasan dahil sa laki ng inutang ng gobyerno, di ba? Mahiya naman kayo sa mga anak nyo. So talaga ang tindi nung mahiya naman kayo. So ito nga po, dun sa ika-4 na SONA ng Pangulong Marcos po kahapon, binatikos niya yung mga opisyal. At saka yung mga kontratista umano'y nakinabang sa mga proyekto, particular po sa flood control. Anong sabi ni Ping Lacson kahapon na ulat? Yung sa 2 trillion. 1 trillion ang nawawala sa korupsyon. Na nasa 1 trillion ang nawawala sa korupsyon. Yun na binulsa nitong mga tiwali. So, binatikos niya yung mga opisyal at kontratista kung ano'y nakinabang sa mga proyekto, particular sa flood control, na pumalpak sa gitna ng habagat. Nag-inspeksyon kasi siya. Punta siya sa Navotas. And it was all over the news, di ba? Yung mga ating kababayan na linulusong yung mga baha, yung mga gumuho, yung mga nalupa, no? Na nagdulot po na matinding pagbasa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Yung mga mahiya naman kayo, di ba? Sabi po ni Marcos sa plenary ng Batasan Pambansa na sinundan ng masigabong palakpakan mula po dun sa mga nandun. Yung mga attendees, mambabatas, opisyal ng gobyerno, pati mga foreign dignitaries na nandun. How do they understand? Meron ba silang suot na parang translator? Saan? Parang wala. Wala? Kaya parang, may nakita nga ako parang ano na nagyuyon na siya. Because for the most part, Filipino, di ba? Yung Filipino. He only said it in English, yung speech niya, when it was about foreign policy. Doon lang niya, when he thanked... Di ba parang sa UN, di ba may suot yung bawat delegado, may parang headphone, na meron automatically translates to their language. Nag-English lang siya nung nagpasalamat siya sa mga Oman, di ba? Nagbigay ng clemency sa mga kababayan natin. More than 600 Filipinos ba? Ayon po kay Marcos sa kanya pag-inspeksyon sa mga lugar na binaha, natuklasan niyang marami sa mga flood control project hindi gumagana o kaya hindi man lang naipatayo. Wala na tayong paligoy-ligoy. Ay, alam mo, hindi. Pakinggan po natin. Bahala na. President Marcos. Huwag na po tayong magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. Tinig ni PBBM at nangako din siya na magkakaroon po ng komprehensibong audit ng lahat ng flood control project. Di ba magkakaroon ng who's calling for an investigation sa Congress? Para sa dito sa flood, kung saan napunta yung pera ng flood sabi control. niya, di ba, kailangan isubmit sa kanya. Siya ang magde-decide. But even before the SONA, meron ba? nag-aanunsyo sa ating mga senador. I'm sure yan, sana sila Ping, no? Si Senator Ping. Baka si Senator Ping. Senator Tito Soto. Even sa sa House of Representatives, meron nang nananawagan ng investigasyon dito po sa paano ginamit po itong, sabi nga, 2 trillion na from 2011? 2011. 2 trillion na kung susumahin daw halos kalahati doon napunta po sa bulsa ng mga tiwali.
So, nangako po si PBBM ng komprehensibong audit ng mga flood control project na ipinatupad sa ilalim ng kanyang panunungkulan. The past 3 years, I was thinking, so before his term, hindi? Yung mga pera nung panahon ni Starting his term kung past 3 years. Pwede rin. Para matukoy kung ano sa mga ito ang palpak, ano sa mga ito hindi natapos, at kung ano sa mga ito pinondohan pero ghost project pala. Ibig sabihin, wala katang isip. Ipasusumite umano niya sa Department of Public Works and Highways, DPWH, ang listahan ng lahat ng mga flood control project mula sa bawat rehiyon na nasimulan o nakumpleto sa nakalipas na 3 taon. No? At ipasusuri ito sa Regional Project Monitoring Committee. Isa sa publiko rin niya ang naturang listahan para masuri ng publiko. Ha? Isa sa publiko po, ha? At nang makapagbigay din tayo ng ambag, no? Tayo nananawagan na meron tayong ambag dito. At kung ano yung inyong nalalaman tungkol dun sa mga proyektong ito. Tiniyak ni PBBM na may mananagot. Pakinggan po natin ang bahagi ng kanyang pahayag. Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon, pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Kailangang may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian. Kasi okay lang na pinondohan mo ng 2 trilyon eh. Ay, 2 trillion. 2 trillion Oo, 2 pesos. trillion, oo. Kung hindi natin naranasan yung naranasan Kung naging natin effective. itong mga bag, di ba? Oo. So ayon po sa DPWH, bago pa man ito iniutos si Pangulong Marcos, nag-imbestiga na sila sa mga flood control project at nakapagsumiti na sila ng listahan ng kumulang 9,000 proyekto. I'm sure meron din tiwali sa loob ng DPWH. May kakonsyaba, syempre. Yan. Hindi ba yung parang nagpalabas na ang DPWH ang isa sa pinakakorap na ahensya. Nakagawa ng Kasi doon pamahalaan. na nilalagay yung mga insertions. Di ba? Oo. So there has to be, may No, it kasabuatan. cannot be that DPWH will Doesn't investigate. No. Di ba? Dapat independent yan. Hindi pwedeng DPWH will conduct an internal investigation. Paano, di ba? Pwede rin. Oo, dapat Paano may... matutukoy yung mga tiwali sa loob ng kagawaran nyo? So it has to be outside the DPWH. So may minomonitor pa umano silang 5,800 na proyekto. Pakinggan natin ang pahayag ni DPWH Secretary Manuel Bonoan. Babalikan natin yung kanyang pahayag. Kaugnay nito, diniklara ni Pangulong Marcos na matindi to, ibabasura niya yung GAA, no, yung General Appropriations Bill, yung panukalang parang ito yung nangyari nung 2025, yung kasalukuyang budget. Kung saan ilang line items lamang kanyang vinito. 160-something billion pesos. Dahil alam niyo po, magkakaroon ng investigasyon tungkol dito sa 2025 national budget na tinalakay po natin ang masinsinan dito sa ating palatuntunan. Kaya po maigting yung panawagan na from start to finish, yung paglikha po ng ating national budget ay kailangang publicized. I-televise, i-live stream yung mga nangyayari nilang sa bicameral Oo. conference committee. So sabi po ni PBBM, pakinggan na po natin. Ito, ready na po yung pahayag ni Secretary Bonoan. We're taking it very seriously because I think it's we need to be very transparent at this time, and actually lahat ng projects na dapat nating gagawin as the President is instructed, dapat naman talagang makikita na may impact and talagang tama. I will go to submit it to the President. Nandoon na eh. And funded na yung mga projects na yan, but we'll have to make sure that they are properly designed, properly constructed, and I think yung objective to serve whatever it is, dapat mapakinabangan. So yun nga po, mariing sinabi ni PBBM na hindi daw niya pipirmahan yung anumang panukalang pambansang budget na hindi tumutugma
Doon sa tinatawag pong NEP, yun po yung National Expenditure Program. Di ba yung Malacanang sinasubmit yan? Isasubmit pa lang ngayon sa Congress, 20th Congress. Tapos there going to be mga budget deliberations, di ba? Yung both houses of Congress. Kapag hindi daw tumugma, yung ibibigay sa kanya ng Kongreso na panukalang pambansang budget, to the tune of magkano ang 2026 national budget? Nasa 6.8 trillion pesos po. Kapag hindi daw tumukba doon sa National Expenditure Program, abay kahit pa mauwi sa reenacted budget, hindi niya pipirmahan ang budget na hindi para sa sambayan ng Pilipino. Ba, matindi yun, no? Noon pong 2025 sana, he vetoed yung 26.065 billion na nakalaan para sa flood mitigation. Sa gitna ng aligasyon ng pork barrel dito po sa DPWH, na meron pong 1.007 trillion allocation. Di ba naging ano din yun? Kontrobersyal yung allocation po ng DPWH. At usap-usapan ngayon ang balita tungkol po sa mga budget insertion, yung mga ginawa pong paningit ni na Senate President Francis Cheese Escudero dito nga po sa ating kasalukuyang budget, 2025 national budget po natin, 6.3 million. Trillion. 6.3 trillion pesos. Umaabot umano itong budget insertion nitong ating mga mambabatas. Ito yung naganap sa Bicameral Bicam. Conference Committee po. Kaya sinasabi natin, i-live stream po yan, mga deliberasyon ng Bicam. Umabot umano ang budget insertion ng 142.7 billion pesos at inilaan para umano sa mga proyektong pang-infrastruktura. Kabilang na po yung mga flood control project na yan, natagtad umano na mga questionableng detalye. Malaking bahagi umano ng sinasabing budget insertion ni Escudero napunta sa mga kaalyado niya. Base sa lumalabas na impormasyon, pinakamalaki ang napunta sa Bulacan na baluarte ni Senator Joel Villanueva. Na siya rin ang nag-nominate sa kanya bilang Senate President. Na nag-nominate sa kanya. Di ba si Beshi? Sabi ko sa'yo, di ba? Besties BFF, sila. Si Beshi. Na napunta sa Bulacan, yung pinakamalaking alokasyon, nabigyan ng 12.08 billion pesos. We're not saying anything, pero yung mga Bulakenyo, 12.08 billion pesos, ramdam nyo ba? Ha? Di ba yun nga yung sa Angono, yung hanggang ngayon nasa lubog pa rin sa baha. Bulacan yun eh. Kalumpit. Kalumpit, Bulacan. No? Oo. Pangalawa naman ang probinsya ni mismong Escudero. Yung Sorsogon ang second biggest allocation, 9.1 billion pesos. At narito ang iba pang lugar na kakakuha umano ng alokasyon dahil sa sinasabing budget insertion. Mindoro, 8.37 billion pesos. Batangas, 7.32 billion pesos. Davao, 7.2 billion pesos. Misamis Occidental, 6.5 billion pesos. Quezon, 5.9 billion pesos. Cavite, 5.6 billion pesos. Valenzuela City with 4.251 billion pesos. At ang Cebu with 4 billion pesos. Parang hindi pa matatapos anytime soon itong usapin po dun sa 2025 national budget. At kung anong nangyari, zero subsidy si PhilHealth. Oo. At Di yung ba may kaso pa yung mga budget nasa insertion. Supreme Court, di ba? May kaso pa. Hanggang ngayon wala pang Pending pa desisyon. rin. Oo. So tingnan natin kung anong mangyayari dyan. Kaugnay pa rin po sa SONA, ito, ipinagmalaki naman po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi na kailangan gumastos po ng kahit isang sentimo po ang mga pasyente sa mga ospital na pinamamahalaan ng Department of Health para sa kanilang accommodation. So, yun nga yun. For the basic accommodation, kasi we're missing out on that, di ba? Parang he said zero billing eh. Zero billing for basic accommodation. Are we missing out on something No, here? parang hindi. Parang ang dami, di ba? So, Yung as in heart talagang totally surgery. wala kang babayaran? Yes, oo, kasi sinabi totally. niya, zero balance billing for basic accommodation. Zero billing, pagkaintindi ko. So parang wala ka talagang babayaran na. Well, anyway, we can fact check. Pakinggan natin, tingnan mo siya yung Sige, mo yung pakinggan natin si PBBM. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation
sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Oh, So yan ang gusto ko malinaw. As in, walang totally ka na babayaran. Kahit na ano pang grabing sakit nagkaroon ka, kahit na inoperahan ka, ganun lahat, wala kang babayaran. O parang medyo natakluban lang yung zero balance billing, wala ka nang babayaran sa basic accommodation. Oh, teka muna. Gusto kong malinaw. Malinaw. So ipinagmalaki po ng ating Pangulo ang mga pinalawak po na programa ng PhilHealth or ng Philippine Health Insurance Corporation para sa kapakinabangan ng mga Pilipinong may karaniwang karamdaman. Sagot na rin umano po ng PhilHealth ang open heart surgery, pati na rin po ang heart valve repair at replacement. Dagdag pa niya, mayroong Cancer Assistance Fund para sa gamutan ng mga may sakit na cancer. At meron din anyang pondo para sa paggamot sa human papilloma virus o ang HPV na sanhi po ng iba't ibang uri ng cancer. Inanunsyo rin po ng Pangulo na libre na po ang dialysis ng 3 beses kada linggo sa buong taon. At libre na rin po ang mga gamot para sa mga pasyenteng ito. Narito muli ang pahayag ng ating Pangulo. Sa mga nagdadialysis, ang mga session ninyo na 3 beses sa isang linggo, libre na sa buong taon. Libre na rin po pati ang mga kinakailangang mga gamot. Kung kakailanganin man ng kidney transplant, inakyat na natin ang limit hanggang 2,100,000 piso mula sa dating 600,000 piso. Samantala, sinagot naman po ng Pangulo ang mga kritiko na naghahanap ng 20 pesos kada kilo po ng bigas. Nangako siyang maglalaan ng 113 billion pesos po para palakasin ang pagpapatupad ng 20 pesos kada kilo na bigas. Narito muli ang pahayag ng ating Pangulo. Sa mga nagtatanong kung nasa na ang 20 pesos na bigas, ito ang aking tugon. Napatunayan na natin na kaya na natin ang 20 pesos sa bawat kilo ng bigas nang hindi malulugi ang ating mga magsasaka. Binantaan rin po ng Pangulo ang mga trader na magtatangkang magmanipula ng presyo ng palay o bigas o manloloko ng mga magsasaka. Pakinggan natin muli ang bahagi ng pahayag ng ating Pangulo. Pinabalaan ko ang mga trader na magtatangkang magmanipula